Nako, panoorin natin ito. Pinagtabuyan daw ata si BBM dun sa Davao, no? Na tapos may sabi daw na pinagmumura daw, pinagsisigawan daw, no? Tapos galit pa daw, sabi nila, galit na galit daw yung tao dito, nagsisigaw. Marinig nyo mamaya, no? At marami daw to, no? Hindi lang daw isa. Ngayon, sabi ng iba, AI daw to. Pero hindi, binalita po ito ng isang mainstream media, no? Na hindi naman bias, no? At dito, hindi binalita ng ibang media na kung saan, alam nyo na, pinagkakampi, di ba? Kaya hindi binalita kasi syempre, pag binalita to, kasisiraan nila, kahihiyan nila, no? Ngayon, eto, di ba nakaraan dumalo si BBM sa Davao, pinagkaguluhan daw. Alam nyo ganito, ulitin ko ulit ha, ako matagal ako sa LGU, sa mayor, nangangamuhan ako sa mayor, ha? Kapag ang isang opisyal, ha, na para hindi ka mapagkamala mapolitiko ka, ha, sasama ka, sasang-ayon ka. Halimbawa dati, itong mayor namin dati dito, is Lenny, di ba? Nung nakaupo si Tatay Digong, dumalaw dito si Bongo, wala silang magawa, di ba? Kaya, kunwari Tatay Digong sila, pero Lenny talaga sila. Kaya ang gagawin, syempre, bilang respeto na rin sa mga kabilang kapolitiko, pag yung isang sports center, halimbawa, pupunta si Presidente, Digong man, o si Pinoy, o si BBM sa isang sports center, o kaya sa isang event, ha? Ang mga tao doon, papalakpak yun. Kasi yung mga tao doon, puro LGU, puro staff, puro mga taga City Hall. Yung tawag doon respeto, kasi nga, nangangamuhan ka, plantilla ka, ay hindi ka naman plantilla, job order ka lang sa City Hall, ikaw hindi ka papalakpak, ha? Siyempre papalakpak ka. Kaya akala ng iba, oy, pinagkakagulan si BBM, napakadami. Hindi dito rin sa lugar namin, pumunta yan. Dati, ako nanunungkulan pa sa City Hall. Pumunta yan, pinagkaguluhan siya ng mga tao. Pero lahat pala yon taga LGU, lahat yon taga City Hall. No? Hindi yung protocol na palakpakan. Ang tawag doon respeto yon. Pag may pumuntang opisyal na ikaw ay taga City Hall, papalakpak kayo lalo pag nasa isang stadium kayo. Di ba? Pero yung mga ordinaryong tao, ang kay Sara pupunta, pinapalakpakan siya, pinagkakaguluhan siya. Hindi mga taga City Hall yon. Yan siya sabi ko sa inyo, alam yan. O, sino dito? Taas ito kami mga taga City Hall. O kaya may kamag-anak na taga City Hall. O kaya kaibigan naman taga City Hall. Tignan nyo, pag may napuntang opisyal dito sa senador, kahit kalaban, papalakpakan yung kakamayan pa. Di ba? Ganun talaga ang patakaran dyan at utak ng isang nasa City Hall. Kasi syempre, ba't di ko papalakpakan yan? Ako casual lang ako. Job order lang ako. Di ba? Baka sibakin ako. Baka sabihin di ba? Natatakot sila syempre, no? Ngayon, panoorin natin. Dito sinabi ay napahiya daw si BBM kasi may nagmura daw, wala tayong magagawa mga kaibigan wala tayong magagawa mga kamunti, no? Kasi ito yung bugso ng damdamin. Huwag yung sabihin may inutos na naman to, di ba? Hindi po to. Kung inutos to, sana araw-araw may nagmumura sa kanya, no? Ngayon, eto, talagang natapat siya sa mga tao, talagang ayaw na sa kanya. Kasi yung pakiramdam kasi namin, pakiramdam namin to hindi nyo kami kayang pigilan, ha? Yung pakiramdam kasi namin, araw-araw kami niloloko. Araw-araw kami binubudol. Di ba? Tulad na ng kuryente, nasasabi, systems loss. Ano mangyayari no? Alam naman namin di basa-basa matatanggal yun No? Mga rocket ship papunta dun sa Kalawakan, di ba? Sabi nila, jet ski. Tatay Digong may tawanan. Joke lang ni Tatay Digong yun. Political lang yun. Etong rocket, seryoso to sa SONA pa in-announce. Maraming butas na talagang disgusto na. Nadidisgusto na yung taong bayan. Ito, panoorin po nyo to may nagmura daw sabi dito, may nagsumigaw, parang pinagtabuyan siya, no? At nagmamadali daw ata sumakay itong si BBM. Siyempre, for the security purpose, no? Okay. Ulit, ano? Kaya tawag siyang agba. Hindi to binalita sa mainstream media, pero may isang mainstream media binalita to. Abante News yata. Yung buti pa yun, okay yun Okay yun Paano yun talagang parehas yun Ako lagi ako nakikinig dun Oo. Okay yun. Sa iba, di binalita to. Bakit?
Sisisantin sila eh. Yari sila bukas, may kaso na sila. Di ba? Hindi. Narinig niyo sinabi ng tao. Ulit niya. Narinig mo, gagba! Tapos parang may nagmura, may sumigaw. Um, Hindi ko lang kasi binalita to sa sa Abante. Pero ito sinabi, ito ay pa-viral na, no? Kaya inunahan na natin para alam nyo baka sabihin nila AI yan, AI, dinuktong na naman yung sound effects sa picture. Hindi po. In-upload talaga to. Nasa Abante, in-upload ng Abante to. Ito katunayan, mapakita ko sa inyo sa taas. Mapakita ko sa inyo. Ayan o. The Mindanao Sentinel, nakalagay sa taas sa kanyang Abante. Courtesy The Mindanao Sentinel, nakalagay Abante. Ayan o, kita nyo? O, ibig sabihin mga kababayan, bago sila nag-post ang Abante, nagtanong sila sa Mindanao Sentinel. Nakatotoo ba yan? Hindi sila kukuha ng pipick up ng isang video na kung saan edited. Na nilagay lang yung sounds ng sigaw, tapos idinuktong yung mga picture. Hindi po ganon. Diba? May ano yan, meron sila dyan na talagang legit na yun ang mismong sounds. Narinig yan, ganyan kalapit. Ganyan kalapit. Sinum na lang yan pero malapit yan. Siguro kung merong 30 meters, meron yan. Pag sinigaw mo, maririnig yan. At di siya kumakaway eh. Yeah. Dali sila nga, pinarinig. Masilid sila. Yawa mo mo taon na! Kaya maraming bodyguard, syempre, for the security yan, syempre. Syempre, para hindi magkagulo o magkaroon ng atake sa kanya, kaya marami siyang bantay. Normal niya sa isang tao na presidente or vice president man. O yan yung pinaka-actual na kuha Nagmamadali doon siya maglakad. Sa tingin ko, hindi ba siya nagmamadali maglakad? Normal lang naglalakad. Kasi ako'y makating, parang nga na makita na. Makating. Lupan ng mga yawa! Matay nga. Iyo, part. Ano yan? Titiyo na. Kaya siya sabi ko sa inyo, pagkatapos ng SONA to, ito yung pagkatapos ng SONA, nagpumunta siya sa Davao. Yeah? Okay ba sa Davao? Pero bakit? Alam nyo, bakit alam nyo ba sa Davao? Kasi yun lang binabalita, Davao lang. Paano yung iba? Sabi nila, ang baha daw sa Davao, ang Gambewang. Okay, sige, pwede kabali-balita naman talaga, di ba? Ang sarap ibalita. Kasi ang Davao, baha, ang Gambewang. Wow, ang sarap ibalita, no? Lalo Davao. Tanong, paano yung mga baha hanggang tuhod? Okay, yung 2 dangkal na baha lang. Gaya lang, oh. Gaya nakataas lang. Hindi nyo binabalita? Hindi lang. Tuwan-tuwa sila. Bata niyo, Davao lang ang binabaha. Siyempre, doon yung habagat eh. Nasa kanila eh. Wala pa sa atin ang baha ngayon kasi hindi pa tag-ulan dito sa Metro Manila, sa Batangas, Laguna, Rizal. Hindi pa inuulan. Abangan nyo sa September o November, yan ay tag-ulan talaga. Doon yung masasabi yung kayabangan nyo na Davao lang kamo binabaha na, ngayon hindi na, ayos na lahat ng drainage system. Nananagitan naman kayo ng gising. Kaya di tayo binabaha kasi wala pang ulan. Pero nakaraan, di ba, sinampulan tayo? Konting ulan lang, binaha na. Matakot kayo pag talagang tag-ulan na. Katulad ng September, October, November. Yan talaga, nandyan ang talagang tag-ulan na. Kaya hindi na kayo makakatanggi dyan. Di ba? Talagang ililitaw na naman ang kasinungalingan ninyo. Di ba? Kaya sila, kampante sila eh. Ikaan niya, Davao lang talaga ang may korupsyon. Pinaparusahan ng langit kasi katitira kay BBM. Biri mo, pinanumpa mo yung langit. Sabi, wag mo ipanumpa. Ginamit mo pa yung langit. Sinumpa daw sila ng langit para daw, dahil katitira kay BBM yung mga Davao. Mali. Nagkataon lang talaga, meron talaga habagat sa Mindanao. At dito sa Metro Manila, wala pa. May init pa nga di ba? Umulan lang, umambon, konti lang Hindi pa ganun kalakas Hintayin nyo sa October, November. Doon na naman kayo mapapahiya.
Di ba? Alam niyo ito dito, sigawan ka ng maraming tao, hindi pa nangyayari ito sa kasaysayan. Na i-boycott ka ng isang tao sa isang lugar, sigawan ka, o kaya iba naman, iba naman, hindi siya sinisigawan, pero yung mga tao hindi pumapalakpak, konti lang. Kumukuyog sa kanya, konti lang eh. Iilan lang eh. Mga 8, 10, iba tapos isa pa pamparami na lang, iba doon media lang. At yung karamihan doon LGU. Huwag niyo akong linlangin dahil ako taga City Hall ako, matagal ako taga City Hall. Gumagawa ako ng budget ng city sa isa sa mga department ng City Hall, ginagawa ko ng budget. 'Di ba? Kaya yung topic natin lagi tungkol sa korupsyon sa budget, alam ko kung paano gumawa. 'Di ba? At alam ko rin kung paano mangurakot, pero siyempre hindi ko ginagawa. Pero alam ko yung mga palusot na insertion, kung saan mapupunta yun. Kung sino pipirma nun, kung i-declare ba yun, o i-reimburse ba yun, o hindi na. Alam natin yun. Di ba? Kaya di tayo pwedeng linlangin. Kaya nga ako ayoko na magsabi, no? Ako nag-resign na lang. Pero gusto nila ako alisin kasi niya tapat ako. Binubuking ko yung paggawa ng budget na may mga taong sumisingit ng budget na hindi naman nakikita, isabihin ghost. Nilalagay, halimbawa, doon sa budget mo, nilagay mo 100 computer. Eh, magkano isang computer? Palagay mo 80,000. O 100 computer ilan? Ilan? Halimbawa lang ilan 100 computer kung 80,000? 800 million yata. Ano ba 800,000, tama? Ay, hindi, 800 eh. 80 million. Tama? 800 na computer, 80,000 ang isa. 8 million. Tama? 8 million? O 80 million. Tama, 80 million. Ha? Ngayon, ang gagawin doon, wala kang makikita computer. Pero may budget. Yung computer na makikita mo, hindi computer. Iba. Mas mura doon sa 80,000. Siguro mga 15,000 lang. Makikita mo. Ganyan ang kalakalan dyan. Hindi lahat ng city Kaya ako lumayas dyan. Kasi hindi ko kaya ng konsensya ko na may nakikita kong ganong katiwalian. Pag kumanta ka naman, syempre wala ka namang kapangyarihan. Ikaw stop lang ka naman, hindi ka naman politiko. Yung politiko ka kinukulong eh. Ikaw stop ka na lang, umalis ka na lang na mapayapa. Hindi mo kaya, yan ang sabi ko sa sistema dyan, kasi walang takot eh. Nakaupo na yung presidente, walang pangil. Nung si Pangulong Duterte nakaupo, wala nun. Nung nakaupo si Pangulong Duterte, gumagawa na rin ako ng budget. Walang gumagano kasi natakot lahat. Pag natuklasan, hindi ka tatanggalin. Pag si Duterte natuklasan ka, nanungurakot ka, hindi ka tatanggalin sa City Hall. Mawawala ka sa mundo. Mawawala ka, mapupunta ka sa time travel. Hindi, joke lang, pero alam nyo na kung ano yun. Yeah? Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Nadidisgusto na yung taong bayan sa nangyayari ngayon na walang investigasyon. Kaya kahit saan ka pumunta, hindi ka papalakpakan. Kung may pumalakpak man sa'yo, mga tao ng LGU yon. At yung LGU na yon, mga staff yon ng mga City Hall. Kapwa minsan kaalyado ng mayor yon. Pag yung presidente kaalyado ng mayor, yung mayor kakausapin niyo lahat ng hepe. At yung hepe kakausapin lahat ng staff. Tama? Sasabihin sa kanila, may meeting tayo ngayon. Sasabihin ng hepe, utos sa taas, darating si BBM. Magbigay respeto kayo. Tumayo kayo pag may Ganon. Yan sinasabi ko sa inyo. Alam niya ng mga taga City Hall. Hindi lahat, hindi lahat. Nakita nyo? Hindi ko alam. Sa kanila yan, Ulitin natin bandalis ng dulo. Hindi naman sila naglakad na mabilis. Normal lang. Pero nakayoko. Nakayoko. Oy, ngagba! Sabi. Yan sasabi ko sa inyo. Ganyan ang taong bayan, galit na. Kaya sinasabi nyo, hindi totoo survey. Totoo ang survey. Nakikita lang, hindi lang nakikita sa tunay na buhay. Nakikita natin sa papel, hindi na sa numero, pati sa totoong buhay nakikita natin. Diskustado na yung tao. Paano ba naman, maglalagay ka ng palengkera sa Malacanang? Di ba? Dakdak ng dakdak. Puro pagkatanggol sa administrasyon. Di ba? Mali na yung ginagawa, pupunahin lang siya. Di naman for destabilization, pupunahin lang yung mali nila, ayaw niya mapuna. Di ba? Hindi naman mali yung, ganito. Magkaiba kasi yung saway doon sa paggalit talaga. Halimbawa, sinaway ka na magulang mo, oy, sa susunod, hugasan mo yung plato mo,
Pwedeng papakita ka lang. Warning lang kasi, meron nakita sa'yo, hindi niya gusto ng mama mo. May nakita din siya gusto. Pero iba rin yung pagagalitan ka talaga, papaluin ka na. Hindi daw, iba pa rin yun. Di ba? Iba yung palalayasin ka sa bahay, hindi ka nakahugas ng plato, papalayasin ka na. Hindi. Dito siya sabi ng mama mo, winawarningan ka lang niya. Sa susunod, maghugas ka ng plato ha, pagagalitan ka lang. Doon ba magagalit ka? Pangaral yun eh. Eto. Magagalit ba sila pag sinabi ng taong bayan, yung napupula namin sa inyo na mali? Magagalit ba kayo? Huwag kayo magalit. Una-una kasi sa amin ang kayo sumasahod. Ang naglagay sa inyo dyan sa posisyon, hindi kayo, kami. Huwag kayo umasta na akala nyo, kayo may-ari ng Pilipinas. Di ho ba? Huwag kayo umasta. Kung ayaw nyo may magmura o may mag-boycott sa inyo, o kaya sigawan kayo ng ganito, tapos sinigawan kayo, sabihin ng mga vlogger, walang respeto yung mga tao sumigaw. Hindi dahil sa walang respeto. Ang walang respeto, yung sinigawan. Kung bakit sinigawan. Tandaan nyo, kasi naramdaman nila, hindi ako naramdaman ko ngayon, wala lang. Mayroon ba nangyayari sa Pilipinas? Wala. Yung flood control, wala problema sa mga ayu-ayuda. Sige, perfect yan, nabigyan ng Pangulo. Yung nangyayari sa Pilipinas ngayon, may yung flood control issue? Wala. Meron ba? Wala. Kaya diskustado yung tao, nadidisgusto yung tao. Ay, ibig sabihin nun, nadidismaya na, ayaw na, sawa na, nakakainis na. Di ba? Inis na sila. Ito, panoorin mo. Ito, kagaya sa pinsan niya. Si Martin. Patong-patong to na kaso. Yung pala, hindi pa pala mastermind. Hindi niya tinukoy kung mastermind. Ang kailangan namin sa SONA, mastermind. Yung pala, hindi mo sinabi. Di ba? Mahiya naman kayo. Sinong kayo? Dapat sinabi mo, mahiya ka naman. Kasi pag sinabi mong kayo, doon sa mga nakikinig, kayo. Di ba? Sino ba yung kayo? Si Diskaya? Hindi siya nagsabi maraming kontraktor. Ba't isa lang? Si Diskaya lang. Nasaan na yung isa? Yung SunWest, asa na? Hindi pa tawag. Yung bang salitang mahiya naman kayo, para kanino yun? Kay Martin lang? Mahiya naman kayo. O mahiya ka naman? Hindi kami hiniwala eh. Di ba? Scam na yan. Sabi ng Vice Presidente, siya yung Pangulo. Nakita niya na yung kanyang sinadmit na NEP sa Kongreso, malayong-malayo doon sa GAA. Yung NEP na tinatawag. Alam niya na marami insertions at inamin niya. Diba? Naalala niyo ba yung sinabi niya na I have read 4,400 pages of, and I have not seen those blanks, goddamn blanks, mga ganun-ganun siya nun di ba? Pinirmahan niya. Tapos nung magka-problema, ang may kasalanan si Martin Romualdez at si Saldico. Di ba? Ang nagkapirmahan ng budget, sino ba? Hindi kayo sumagot. Sino? Tapos isisim, munting kaalaman. Ba't dati, yung di pa kinakasuhan si Martin, gusto nyo kasuhan si Martin. Nung ngayon kinasuhan na, parang ayaw nyo pa rin. Hindi namin ayaw. Hindi namin ini-expect na si Martin lang kasi. Ang ini-expect namin, may kasama si Martin. Kasi, logic lang. Pagganahin natin ang utak natin, nakukote natin. Ang isang gantong kasong flood scam, hindi lang isa gawa ng isa. Hindi niya kayang gawin yan. Hindi pwede mabuo ang building na siya lang mag-isa. Yung foreman lang. Ang gagawa niya yung mga construction worker, yung skilled worker, yung mga welder, iba-iba na gagawa ng bahay. Kompleto yan. Hindi lang isa, hindi lang si Martin. Tama si Vice President dyan. Dyan na naman nang gagalaiti yung mga galit sa kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, tama yung Vice Presidente. Kaya siya pinaniniwalaan because she has the credibility and the integrity to say those words. Dahil wala sa bokabularyo nila ang mangurakot sa gobyerno. Kayo lang ang nag-iimbento ng mga kalaban niya. Kayo lang ang gumagawa-gawa ng kwento sa kanila. Dahil nga, takot na takot kayo na pagkatapos ng terminong ito, lahat ng kagaguhan na nangyari ngayon sa administrasyon ni Marcos, bubulat-latin yan. Bubulat-latin talaga. Kaya nga sabi ko 2028, maraming tatakbo na politiko. Hindi para sa eleksyon, tatakbo sa ibang bansa. Mga ibang bansa na tatakbo na. Maniwala kayo. 2027 ba tatakbo na eh. Pag hindi na MP si Sara, takbo na, iskerda na. Di ba? Kung hindi ka guilty, hindi ka tatakbo.
Kasi alam mo walang makakalkal sa'yo. Di ho ba? Eh ngayon, dito kasi, iba yung iba naman yung Kalaketa, no, pati kay Marcoleta. Yun, kinalkal yun, at hindi man kakasok-kasok kinasuhan. Para in the same time, maisip ng taong bayan, akala nila kasi mauto nila yung taong bayan eh. Ang nauto lang nila yung mga sila kakampi na lang, na nagbubulag-bulagan. At yung Pinklawan, sumasakay lang kunwari yan. Para mag-away-away ang gusto ng Pinklawan, mag-away-away ang DDS, pati mga loyalista. Tapos, ipaparamdam ng Pinklawan kunwari, nakakampi sila ng loyalista. Parang lumakas yung loob ng mga loyalista na kalabanin ng mga DDS. Di ba? Kaya pag naglaban-laban, naglabo-labo na, walang tatakbuhan yung mga loyalista, tatakbo sa Pinklawan. Di ba nangyayari na ngayon? Maraming vlogger na nagiging Pinklawan na. At yung iba nakikisimpatya na. Di ba? Kalay Lenny. Di ba? No choice sila eh. No choice sila. Alam nila yung tao na lutang na ano, ako ito lang kung ayaw nyo ng gusto nyo ng mabait na presidente, mabait para sa akin, si Lenny. Mabait si Lenny. Kung sa mabait, ha? Pero pasensya na po kayo, Ma'am Lenny. Ay hindi namin kailangan na mabait. Lang. Matalino si Lenny. Totoo 'yan. May tapang din si Lenny. Totoo 'yan. At hindi nangurakot si Lenny. Totoo 'yan. Yan ang katotohanan. Pero madam, pasensya na po kayo. Sa pagkakataon ngayon, ang kailangan ng Pilipinas hindi matalino, hindi magaling, hindi tapat, ay hindi katulad nyo na hindi kurakot. Ang kailangan ng Pilipinas, yung kamay na merong bakal. Na kung saan, yung mga kriminal at yung ibang mga mandarambong, mapupuksa. At yung may takot sa presidente. Kasi sa sobrang bait ni Lenny, hindi niya deserve na maging presidente kasi aabusuhin siya ng mga tao na malalakas ang loob, baka hindi ba kaya ni Madam Lenny. Yun lang sa akin. Di ba? Pero, di natin alam. Di pa naman siya naging presidente. Di natin alam. Pero para sa akin, kumpirmado na kapag si Sara ay talagang nanalo, mapapanagot ang mga kriminal na kung saan kung araw-araw, gabi-gabi, natatakot tayo, baka tayo, di ba nakakatakot gulong? Totoo hindi. Nakakatakot lumabas ng gabi. Lalo ngayon, mga motorista, naghahanap buhay sa madaling araw ng motor, na angka o na rider. Di ba natatakot na kayo? Bakit? Iba kasi ang panahon ngayon. Wala silang takot kung kanino man, sa presidente o kanino mang leader sa ating namiminuno sa bansa. Di ba? Kasi alam nila, mabubuhay lang sila at mapayapa sila makakawala din. Di ba? Yan ang nangyari ngayon. Totoo yan. Sa panahon ng Duterte at mamanay ni Sara yan. Ya? Tsak yan. Maiibsan tayo sa takot natin sa kalsada. Na? At hindi tayo dudugasin. Walang mandurugas na politiko, mapamayor, mapatanod, mapachairman, walang mandurugas. Kasi takot sila. Ipapasuli lahat ng pera. Alam ko na mangyayari yan dahil gigil ang mga Pilipino na iluklok si Sara Duterte na maging Pangulo precisely para mabawi yung mga ninakaw sa administrasyon na ito. Sayang ang bayot. Ang galing na itong taong ito eh. Bilib ako dito eh. Bakit? Si Chavit ang dikit niyan. Si Chavit ang hindi ko pagkakamali si Chavit, dating leader ata ng mga mayors sa Pilipinas. Parang ganyan. Mayors League yata. Di ko alam kung ganyan. Kaya maraming impormasyon si Chavit na mapagkukunan. Na nakukwento naman dito sa tao niya to eh. Si Duque. Kaya legit ang mga sinasabi niyan. Alam naman natin na parang drama lang yun dahil kung ihambing natin sa mga kaso na seryoso at saka yung pagigipit na the administration filed against his critics, ang bilis pa ng kidlat. Meron agad na warrant of arrest. Pero sa kaso na i-intend... Kaya ngayon, takot na sila ipalabas si Senator Marcoleta. Totoo lang. Parang nadidili ata paglabas si Senator Marcoleta. Pero sana, palabasin nyo na yan. Kung gusto nyo ang Pilipinas, huwag manganib. Kasi nanganganib ang Pilipinas. Pag si Sara na-impeach, okay, talo mga DDS. Sige, talo sila. Talo ng lahat ng DDS kasi na-impeach si Sara.
Pero tanong, hindi na makakatakbo ba sila? Hindi na. Magkakaroon ng hati-hati, magkakaroon ng malaking kaguluhan. Lalo magkakasama ng loob sa isa't isa. Hindi maganda sa bansa natin yan. Di ba? Lalo unfair na nangyayari. Yung isang opisyal, i-impeach mo kasi ng urakot, tapos yung isa, may flood control, wala kang ginagawa. Unfair. Kaya si Senator Marcoleta, Senator Dante Marcoleta, takot at takot sila na makalaya na. Malapit na makalaya. Ang dragon. Natatawa ako sa kanila eh. Inaasahan nila yung rally ng Iglesia ni Cristo. Asaan niya ng the big one ng rally ng Iglesia ni Cristo. Ba't mo hahanapin? Bakit yung the big one? Ang paparamdam ba? Di ba yung lindol? Alam ba nila kung kailan darating yung lindol? Hindi naman, di ba? O, ganun din yung rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi nyo alam kung kailan darating. Di ba? Ganun lang yung laban natin. Hindi naman kayo nagpaalam nung nangurakot kayo eh. Di ba? O ganun din magtitipon ng iglesia. Hindi bigla lang kayo masusurpresa ulit. To file against his own cousin, parang dumaan pa sa preliminary investigation. Ano ho yung masasabi po ninyo doon sa kanyang naging pahayag na may mga patong-patong na kaso pong ihahain laban po sa kanyang pinsang si dating Speaker Martin Romualdez? Alam naman natin, just like the observation of many, na alam naman natin na parang drama lang yon dahil kung ihambing natin sa mga kaso na seryoso at saka yung pagigipit na the administration filed against his critics, ang bilis pa ng kidlat. Meron agad na warrant of arrest. Pero sa kaso na he intends to file against his own cousin, parang dumaan pa sa Butas ng preliminary karayom. investigation, which should be the case. Parang isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom eh. Di ba? Sabi ni Cristo. Na, napakahirap. Ito nga eh. Ang hirap kasuhan. Nung taong punong-puno ng ebidensya na, larawan, pati mga video, may mga testigo na, siya tinuturo. Samantala si Senator Marcoleta, sila Jinggoy, ang bilis-bilis. Kahit hindi naman buo yung ebidensya. Ibig sabihin, hindi layunin mo, ipakulong sila dahil sa nagawa nilang kasalanan. Ang layunin mo, ipinakulong sila para hindi sila makapagbunyag o makapagtulong sa impeachment at sa flood control issue. Di ba? Yun ang dahilan nun eh. O, palagay natin may kasalanan si Marcoleta, no? Palagay natin talaga nagawa niya yung blunder na yan. Palagay natin, tumanggap talaga siya, may naging kapalit. Palagay natin, no? Pero ba't pinabilis? Ibig sabihin, hanap butas. Alam mo kasi lahat ng tao ngayon sa Pilipinas, pwede mo hanapan ng butas at pwede mong kasuhan. Tandaan mo yan. Kung gugustuhin. Totoo. Si FLM lang eh. Di ba? Kinasuhan ng unjust vexation eh. Di ba? Si Francis Leo Marcos. Maraming ganyan eh. Pwede mong kasuhan sa maliit na bagay. Tapos si Pia, kaya kakasuhan yata ng ethics. Dahil sa stress video. Di ba? Kita nyo? Hanapan ka ng butas talaga. Lahat. Sa susunod na henerasyon, pag ito pa rin mga nakaupo, kahit huminga ka lang, may kaso ka na. Nakalimang hinga ka na, may kaso ka na. Sa susunod, ganun ka na lang. Bawal yan. Hindi nagsasalita, may kaso yan. Lahat ganun. Sa susunod, makita ka nila, kakasuhan ka na niya. Ganun ang mundo ngayon. Di ba? Ang tawag diyan kasakiman. Dahil sa kasakiman, ginagawa niyong katawanan ang kwento na ang isang tao o isang mamamayan. Yung cases na he filed against Senator Marcoleta, Senator Estrada, at saka yung sa mga ibang mga kritiko niya. Pero there is an unequal treatment. So masasabi natin na parang hindi seryoso itong pinaplano niyang kaso na i-file against kay former speaker. Pero kung tingnan mo ng maigi, kung mag-file siya ng kaso ni speaker, masama din siya kasi if he will base
his complaint on the General Appropriations Act, kasama man din siya pumirma doon. Hindi man maging batas kung walang pirma ang presidente. So, I don't know how they will base that case, but at this time, it is pregnant with a lot of skepticism na pang State of the Nation address lang para meron siyang maibalita sa taong bayan regarding his crusade against graft and corruption. Pero hindi impactful kasi talagang klaro-klaro na hindi seryoso yung kaso na yan. Opo, at sinabi din ho niya na nasa 25 billion pesos na ang na-freeze at nabawi po na halaga mula nga doon sa mga akusado na may kaugnayan Hindi namin kailangan mabawi yung pera. Hindi po. Ang para magnanakaw. Mayroong magnanakaw sa isang store. Nahuli yung ninakaw, pero yung magnanakaw hindi nahuli. Tanong! Sapat na ba yon para sabihin sa inyo na ligtas na kayo para hindi na kayo nakawan? Ang naibalik yung ninakaw, pero yung magnanakaw hindi nahuli. Tatuwa ka naman. Wow, ang galing ng administrasyon. Ngayon na nangyari yan. May isang tao nagsoli, mga magnanakaw nagsoli ng pera. Yung kay Tatay Digong okay lang eh. Bakit? Maraming panahon Tatay Digong na sumukong ajik. Alam yan, maraming sumuko. Eto sumuko, para maiba naman, sumuko na magnanakaw, ibalik yung pera. Katatawanan. Katatawanan yun. Hindi namin kailangan magsoli ng pera. Okay, bonus na lang yan, maisoli yung pera. Masaya, syempre, pasalamat tayo. Pero ang masarap dito, mahuli yung salarin. Kasi yung salarin na yun, nagpapatuloy pa lamang hanggang ngayon na naka-oposisyon sa gobyerno. At nakakatakot, nakakaalarma. Pumapayag kayo, nakaupo pa rin yun, na alam nyo na may nanguhang pera yun. At yung taong bayan, niloloko natin para wag paniwalain na wala nun. Yun nakakatakot, yung nakakaalarma, mga kababayan. sa flood control anomaly, attorney. Masasabi ho ba ninyong magandang sukatan yan para masabi natin nagtagumpay na ang kanyang laban kontra korupsyon? How much is that compared to the trillions of pesos na nawala sa ating kabanang bayan? So, it's just parang crumbs, so to speak, sa kabuuan na nawala sa ating kabanang bayan. So, that's not something to be proud about na minakuha. Ang importante, yung malaking amount na nawala sa ating kabanang bayan at saka sa pananagutan ng mga officials who really looted our national treasury. Hindi mo Okay, maraming salamat dito. Nakita naman natin po ang pinagkaiba po, no? At talagang sabi ko sa inyo, kung ikaw ay mabuting tao, dudumugin ka, kukuyugin ka. Tignan mo si Senator Dante Marcoleta. Pag dumalaw, kahit saang lugar sa Pilipinas, pinagkakaguluhan. Parang si Sara din. O kaya nga malaking tsansa na maging vice president si Marcoleta. Dahil si Marcoleta, ang tinik sa kanilang lalamunan. At alam ng taong bayan yan na ang susugpo sa mabawasan, hindi sa kahirapan, mabawasan ang kahirapan at masugpo ang korupsyon. Walang iba, si Senator Rodante Marcoleta lang ang makakagawa niyan. Dahil si Senator Marcoleta, walang sabit sa simula pa lang. Kasi yung iba may sabit na. Hindi pwedeng gumawa ng ganyan. Kasi bakit? Halimbawa, isang politiko gumawa ng bawal ang korupsyon, pero siya kurakot. Pangit tignan. Diba? Si Senator Marcoleta lang yan, no? Okay, maraming salamat. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kalaman at isang pag-uusap at content na napakamangabuluhan ng aking pinagserbisyo sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.